Gentlemen, the Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ng ilang meeting sa palasyo ngayong umaga. Abala si Pangulong Marcos Jr. ngayong Biyernes kung saan pinangunahan niya ang isang meeting kasama ang economic team. Aniya, let's move forward. Tunay na reforma at konkretong aksyon ang ipatutupad ng Pangulo. Napag-usapan sa nasabing meeting ang mga estratehiya upang iangat ang ekonomiya ng bansa, kabilang na ang digitalization upang mapabilis ang trabaho. Inutos ng Pangulo na pabilisin ang pagpapagawa ng mga infrastructure projects, lalo na ang mga school classrooms. Ipinag-uutos din ni Pangulo Marcos Jr. ang pagmomonitor sa mga ahensya at kanilang mga proyekto kada 2 linggo para matiyak ang progreso nito. Huwag ninyong subukang magbigay ng maling report. Naging produktibo at makabuluhan din ang araw ng Pangulo nitong Huwebes, kung saan 3 magkakasunod na malalaking kaganapan ang kanyang pinangunahan. Kabilang na dito ang farewell call kay U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson. Bilang pagkilala, ginawaran din ng Pangulo ng Order of Sikatuna ang ambassador. Pinasalamatan ni Pangulong Marcos Jr. si Ambassador Carlson para sa kanyang natatanging serbisyo at ambag sa pagpapatatag ng alyansa ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Pinangunahan din ng Pangulo sa palasyo ang ceremonial turnover ng EDCOM 2 Final Report and the National Education and Workforce Development Plan. Layunin ng report na ipabatid ang learning crisis at kung ano ang dapat na gawin ng pamahalaan upang mas lalo pang mapaunlad ang sistema ng edukasyon sa bansa. Bago matapos ang araw, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Marcos ang ceremonial handover of the Association of Southeast Asian Nations Business Advisory Council Chairship 2026. Malugod na tinanggap ng Pangulo ang tungkulin ng may taus-pusong pasasalamat at matibay na hangaring ipagpatuloy ang gawain. Bit-bit ang malinaw na layunin at diwa ng pagtutulungan na siyang tatak ng ASEAN. Tila wala sa bokabularyo ng Pangulo ang salitang pahinga. Ito'y sa kabila ng mga payo sa kanya ng kanyang doktor. Ayon sa Pangulo, hindi maaaring maghintay ang kanyang sinumpaang tungkulin sa mga Pilipino at para sa bayan. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong po mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Naglabas na po ng pinal na desisyon ang Supreme Court na nagbabasura po sa impeachment case laban kay BP Sara dahil sa paglabag sa 1-year bar rule. Ano ang opisyal na posisyon ng palasyo dito at paano ito maapektuhan ang legislative agenda ng administrasyon? Igagalang po ng Pangulo, ng administrasyon, kung ano man po ang naging desisyon ng Supreme Court patungkol po dyan. Hindi naman po ito makakaapekto sa mga priority bills na nais ng Pangulo na maipasa. So, muli, ang Supreme Court po ang siyang final arbiter ng mga legal issues. So, nirerespeto po yan ng Pangulo. Yusek, follow-up. May panawagan po ba ang palasyo sa Kongreso, particular sa Kamara, na sa kanilang planong mag-refile o baguhin ang kanilang rules sa impeachment? Trabaho po yan ng Kongreso. Hindi po makikialam ang Pangulo. Yusek, last one. May mga nagsasabi pa na ang ruling ng SC ay dahil sa technicality lamang at hindi pa vindication para kay Vice President Sara. Naniniwala po ba ang administrasyon na ang final ruling na ito ay makakatulong sa pagpapahupa ng political tension sa ating bansa? Makikita naman po at mababasa natin kung ano naging desisyon ng Supreme Court. Hindi po ito patungkol sa paglilinis sa isang issue ng nasabing subject matter sa nasabing desisyon. So kung may pananagutan, sabi nga po ng Pangulo, kung dapat managot, dapat managot. Thank you, Yusek. Salamat po. Next question, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Morning po, Yusek. May we have the Palace's comment on reports that DNR Secretary Rafael Lotilla is on his way out? Hinahanap pa po ngayon dahil nadinig po ang mga nabanggit
sa Senado. Hinahanap po ngayon ay tina-update po ang mga records dito. So mabibigyan ko po kayo ng update kapag ka po nakapagbigay na po sa akin ng anumang detalye patungkol dito. So we're expecting cabinet revamp anytime soon, Yusek? With regard to the Rigodon, sa ngayon wala po. Pero yung patungkol po kay DNR Secretary, tinitingnan po yan ng Pangulo. So ibig sabihin po, there's a possibility that there's gonna be a change in leadership in the DENR? Titignan po muna kung ano po yung record sa ngayon. Kapag ka po napakita na po sa atin at naibigay po sa atin ng update, ibibigay ko po sa inyo agad. Ma'am, sorry po, clarification lang po. Ano po yung record na tinitingnan po ng Palace na i-review po? Ang nasabi po ay nagkaroon na po ng pangatlo na pag-bypass sa kanyang appointment. So, tinitingnan po yung records ngayon ng Pangulo at ng PMS at tingnan po natin kung ano po ang magiging update tungkol dito. Susunod na tanong po, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning. Yusek, babalikan ko lang yung kanina yung una yung binanggit na kada 2 weeks pinamamonitor ng Pangulo yung progress ng mga proyekto ng every agency. And huwag magsusumite ng false report. Meron bang mechanism, Yusek, para ma-double check na yung ire-report ay tama at hindi mali? And sino yung mag-check nito? Gagawin pa lang po yan kasi napag-usapan lamang po kanina yan at yan po ang nais ng Pangulo moving forward at kailangan hindi lang basta move forward kung hindi dapat na mas maging maayos ang pag-report ng bawat ahensya na may mga proyekto. Yan ang gusto po ng Pangulo. Yusek, doon sa other question, yung business and consumers confidence, yung anomalya sa flood control, medyo na-apektuhan. Naniniwala ba ang palasyo na kapag meron ng nadagdagan yung naipadetene, naipakulong ng mga sangkot sa flood control program, maibabalik ba yung tiwala ng mga negosyante, mga investors? Sa ngayon po, kahit po sabihin natin na iilan pa lamang ang nadidetene at marami na rin po namang warrants of arrest na nai-issue ang korte, sa ating pagkakatingin, nakikita po ng mga investors kung paano po nililinis ng pamahalaan ngayon, kasalukuyang administrasyon, ang ating bansa mula sa korupsyon, sa issue ng pang-aabuso sa pondo ng bayan. Pero kapag ka po mas mapakita pa po ng administrasyon na ito, na talaga pong seryoso para mapanagot ang mga sangkot, mas maganda po talaga makita to, hindi lamang po ng mga investors, kundi mismo mga kababayan natin. Para makapagbigay po sila ng kumpletong tiwala sa ating Pangulo at sa pamahalaan. Yusek, one last point on my part. Aside from DPWH, meron bang nababanggit ang Pangulo na mga agencies ng pamahalaan na kinakailangan ng agarang address para tugunan yung corruption issues? Sa ngayon, wala pa pong nababanggit sa atin, pero given the situation, binanggit na po natin ang ayaw ng Pangulo na ma-issue ang ibang mga ahensya sa korupsyon. Dapat lamang po sila ay magsumikap at tumupad sa kanilang tungkulin, tuparin ang batas at huwag maging issue sila mismo ang makasuhan ng dahil sa korupsyon. Salamat po. Yes po, Ivan Mayrina, GMA. Ma'am, i-follow up ko lang yung nabanggit, yung tanong tungkol dun sa sinabi ng Pangulo na huwag magtangka na magbigay ng false report. To whom was that statement addressed? Sa lahat, Were you present in the meeting, ma'am? yes. How would you characterize the tone of the President when he said that? Ito po ba ay warning or was it a firm instruction? Paano po? Ang sinabi niya, kapag nagkaroon ng report, ayaw niya po na dahil lang sa magkakaroon ng monitoring every 2 weeks, ay maliin ang report o papogiin ang report. So ayaw po ng Pangulo na maling report. So, presumably meron din pong paraan ng Pangulo by saying that may paraan siya para mas tutukan itong mga proyekto ito. Hindi na mauulit yung mga dati na sinabi na nagawa ito pero hindi pala. Yes, yan po ang gagawin ng Pangulo at iuutos po yan. Salamat. Salamat po. Reminder lang po, one question, one follow-up. Next po, Mads Moratillo, Net25.
Hi, Yusek. Pinuna po ng ilang senador, in particular si Senator Marcoleta, na maraming mga miyembro ng gabinete yung in acting capacity pa rin hanggang ngayon. Ilang beses na pong sinabi na walang rigodon. Pero bakit hanggang ngayon marami yung nasa acting capacity pa rin? Natanong po natin ang Pangulo kanina. Wala na pong rigodon. At ang mga pangalan po ay isusumite sa Commission on Appointments as soon as possible. Next question po, Maricel Halili, TV5. So ma'am, follow-up lang, ire-reappoint sila lahat, yung mga nasa acting capacity. Ang sabi po lang sa atin, ang mga pangalan na magiging secretary ay ibibigay po at isusumite sa Commission on Appointments. Okay. Ma'am, just a quick follow-up lang dun sa 2 weeks na report. What will be the consequences kapag hindi authentic or mali yung report na ibinigay nila sa Pangulo? Una, depende mo yan. Ito ba ay in good faith? Ito ba ay negligence? Ito ba ay sinadya? So, definitely, pag sinadya ito, may kaakibat na parusa ito. Maaari sila matanggal sa kanilang pwesto. Kung negligent naman, ganun din po ang mangyayari. Dahil bilang isang public servant, walang puwang na tayo ay maging negligent. Hanggat maaari, pagbutihin ang trabaho para sa bayan. Ma'am, last na lang, may we have your thoughts about the petition filed by former Congressman Zaltico? Sabi niya kasi doon na parang political vendetta and unproven conspiracy yung nangyari sa kanya. Umuwi muna siya sa Pilipinas. Okay po, next question, Michelle Giliang, All TV. Hello po, good afternoon, Yusek. Yung question po is about commuters. MMDA and the DOTR have opposing views regarding the proposal to allow high occupancy vehicles on the EDSA busway, or basically allow carpool on EDSA busway. Given that the DOTR has cited the President's directive to make it commuter-focused and pro-mass transit, may we ask if Malacanang will step in to clarify or issue guidance on this matter? Should it be exclusive to buses or be open to cars as well? Nakausap po mismo natin si MMDA Chair, Don Artes, patungkol po dyan. Niliwanag niya po ito. Wala pong opposing views between MMDA and DOTR. Ang sinabi po sa atin ni Chair Don Artes, itong sinabi na maaaring magamit pa ng ibang mga pribadong sasakyan na maraming mga passengers ay isa lamang opinion or suggestion mismo ni GM Nick Torre. Pero hindi po ito ang kabuuang opinion o isasuggest po ng MMDA. So maganda pong suggestion yan, pero maliwanag naman po kung para saan ang EDSA busway. Okay, so right now po kasi ang MMDA, they are studying the proposal to allow carpool on EDSA busway. Sa tingin po ba ng palasyo, kailangan po mag-clarify ng palasyo kung EDSA busway should be exclusive to buses para sa mas maraming pasahero po ba, or be open po dun sa mga vehicles na high occupancy? Bigyan niya po na. Bigay po muna nila kung ano yung inaral nila at saka po magdidesisyon ng Pangulo. Alright po. Thank you. Next question, Evelyn Quiros, Filipino Mirror. Good afternoon, Yusek. Yes, ma'am. At ask ko lang po sana kung how should restitution be computed? Sino po yung nagko-compute nun, and how sure are we na yun nga po yung amount na naamas ng mga involved sa flood control sa gobyerno? Sa ngayon po, ito ay pinaiiral po ng DOJ. So, hayaan po natin ang DOJ ang magpatupad nito at nasa kanilang diskresyon kung paano nila masasabi na ang mga naibalik na ay sapat o kulang pa. Dahil ang ating pong nadinig mula sa DOJ, nakakapagbalik, pero it doesn't mean po na yun na po ang final na computation para sa pagbabalik ng mga kickbacks. Sa tingin niyo po ba kontento ang Pangulo dito sa mga initial na naibalik na nasa 300 million pa lamang po as of this date? Ang 300 million ay hindi po lamang. Tandaan po natin na ngayon lamang po nagkaroon ng pagbabalik ng kickbacks mula sa iilang sangkot sa korupsyon. Wala
sa history. Kung meron man, ako po ay inyong bigyan ng katugunan dito. Pero sa ngayon, ang pagkakaalam natin, wala sa history ng Pilipinas na ang mga nagkaroon ng kickback ay voluntaryong nagsole ng milyones na kanilang nanakaw. So, maganda po ito at ini-encourage pa po ng gobyernong ito na lahat ng nais na magbalik ng kanilang mga kickbacks, ibalik nyo na po. Ito ay para po sa bayan. Another question lang po. Yusek, last week, matin na po ng Senate Blue Ribbon si Yusek Olivar. Doon po ay natanong po siya. Subalit, nais ko lang pong malaman, meron din po bang separate investigation na ginagawa ang palasyo? Tungkol naman po dun sa kasama niya dati na na-involve dyan si Yusek Adrian Bersamin, si Secretary Amena Pangandaman at si dating ES Bersamin po. Katulad ng ating sinabi, moving forward po tayo para sa ekonomiya. Ang lahat ng pag-iimbestiga po ay nasa kamay na po yan ng Ombudsman, DOJ at ng ICI. Alright po, yun na pong huling tanong, Yusek. Salamat. Salamat. Pilipinas, formal nang tinanggap ang chairship ng ASEAN Business Advisory Council 2026. Personal na sinaksihan kahapon sa Malacanang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang turnover ceremony ng ASEAN BAC chairship. Ayon sa Pangulo, ang pagtanggap ng Pilipinas sa nasabing leadership role ay sumisimbolo sa ating responsibilidad upang pangunahan ang pag-unlad sa Southeast Asia. Dagdag ni Pangulong Marcos Jr., buo ang paninindigan ng Pilipinas na mamuno sa pagpapalawak ng trade and investment, pagpapalakas ng regional supply chains at paglikha ng mga oportunidad para sa mga negosyo at mamamayan sa rehiyon. Ang ASEAN Business Advisory Council ay binuo noong 2001 upang magbigay ng mga ulat at payo para sa ikabubuti ng ekonomiya at mga mamamayan ng Southeast Asian nations. Buo naman ang paniniwala ni Pangulong Marcos Jr. na magiging matagumpay ang ASEAN member nations dahil sa kolektibong aksyon at pagtutulungan ng bawat bansa. At bago tayo magtapos, bagong DOH Wellness Center nagbukas na sa Robinsons Mall sa Tacloban. Good news po sa mga kababayan natin, hindi ba? Good news sa Leyte. Bukas na ang sa publiko ang Wellness Center ng Department of Health simula kahapon. Kaya nitong maghatid ng dekalidad na serbisyong medikal sa mahigit 1,000 katao kada buwan. Binuksan ang nasabing pasilidad upang ilapit sa ating mga kababayan ang libreng primary care services ng pamahalaan gaya ng medical consultation, adult medicine and lab services, obstetrics and gynecology, pediatrics, ophthalmology and vision screening, wellness and nutrition services at iba pa. Matatagpuan ang DOH Wellness Clinic sa Robinsons Mall sa Abukay, Tacloban. Bukas sila mula Lunes hanggang Linggo, 10 a.m. to 6 p.m. Sa kabilang dako, umagapay naman ang zero balance billing sa isang senior citizen na kinakailangang operahan sa puso. Libre na ang mahigit 600,000 pesos na hospital bill ni Tatay Samuel dahil sa zero balance billing matapos siyang atakihin sa puso dahil sa coronary artery disease. Gaya ni Tatay Samuel, marami ng Pilipino ang nakinabang sa libreng pagpapagamot sa ilalim ng zero balance billing. Ang mga programang pangkalusugan na ito ay bunga ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DOH na gawing prioridad ang kalagayan ng mga pasyenteng Pilipino saan mang panig ng bansa. Dahil sa bagong Pilipinas, talaga namang bawat buhay ay mahalaga. At iyan po ang programang PBBM at ng DOH. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.